So we are confident that maybe in the initial stages of the proceedings for this petition, the Supreme Court may direct parties to file their pleadings, but eventually it will see that this is maybe a dilatory tactic, and it will rule in favor of the Congress and allow the political exercise of impeachment to proceed. Naninindigan ng House impeachment prosecutors na walang basehan ang mga argumento sa petisyon sa Korte Suprema ni Vice President Sara Duterte na kumukwestiyon sa legalidad ng ika-4 na impeachment complaint laban sa kanya. Batay sa petition for certiorari and prohibition, walang impeachment proceedings na maaaring ma-initiate laban sa isang opisyal ng pamahalaan ng higit sa isang beses sa loob ng isang taon. Initiated na umano ang unang 3 reklamo nang ibinbin sa tanggapan ni House Secretary General Reginald Velasco, kaya sakop na ng 1-year ban ang ika-4 na impeachment complaint. Pero para sa ilang House impeachment prosecutors, hindi maituturing na initiated ang unang 3 impeachment complaints dahil hindi naman na-i-refer sa House Committee on Justice. Kung titingnan din po natin sa nasabing rule, ang sinasabi po doon, impeachment shall be initiated by the filing and subsequent referral to the Committee on Justice. So madaling salita, ang initiated, para ma-consider po to na initiated, kailangan na i-file at subsequently na i-refer po ito sa Committee on Justice. So it is not the mere filing of a complaint that will trigger the 1-year period within which to count before the next complaint will be considered as part. Naniniwala rin ang mga kongresista na walang nilabag na panuntunan si House Secretary General Velasco nang hindi agad itransmit sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez ang unang 3 impeachment complaints. It was actually the request of the congressmen to look further into the complaints before it be moved to the Committee on Justice. Madami po kasing gustong sumali at that time, and I guess it was the consensus of a lot of congressmen to consolidate all of the complaints. Sa pahayag naman ni House Secretary General Reginald Velasco, nanindigan itong tiniyak ng Kamara na sinunod ang lahat ng constitutional requirements ng ihain ng Articles of Impeachment at itransmit sa Senado. Nagtataka naman si House Assistant Majority Leader, ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon, kung bakit sa halip na paghandaan ni Vice President Duterte ang kanyang depensa, dumulog ito sa Supreme Court upang questionin ang legalidad ng impeachment complaint laban sa kanya. Giit ni Congressman Bongalon na isa ring House impeachment prosecutor, hindi ito gawain ng isang naniniwalang kayang linisin ang kanyang pangalan. Nagbabala rin ng mambabatas na kung kakatigan ng Korte Suprema ang petisyon, magiging walang silbi ang impeachment at mapahihina ang abilidad ng Kongreso na i-check ang pag-abuso sa kapangyarihan. Samantala, iginiit naman ni Attorney Sheila Sison, counsel ni VP Duterte, na nanatiling willing ang Vice Presidenteng harapin ang impeachment complaint laban sa kanya sa kabila ng inihain itong petisyon sa Korte Suprema. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.